Magandang araw mga kaibigan. Pasensya na kayo, maingay dito sa lugar ko, nasa airport ngayon. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Teo Moreno, title, Picoy version 2.0. The detractors of the Dutertes, including the liberal, NPA and their enablers, now in cooperation with Bongbong Marcos administration, are doubling their efforts to bring down the leading presidential candidate for 2020, Vice President Inday Sara Duterte. Remember what happened leading up to the 2019 elections? A man named Peter Advincula, also known as Picoy, emerged and released viral videos alleging that the Duterte family was involved in the illegal drug trade. Shortly after, he surrendered to police, admitted that his accusations were fabricated, and claimed that the Liberal Party, Senator Antonio Trillanes and staff of Laila de Lima and Risa Hontiveros were behind the ouster plot against PRRD. Today, we are seeing a similar script unfold, this time with Ramel Lagunoy Madriaga. Madriaga now claims to be a former bagman of VP Sara Duterte and alleges that her 2022 national campaign was funded by Pogo and Polvoron syndicates. His accusations, outlined in an affidavit, are being used to craft a new narrative. This is simply Picoy version 2.0, the revival of an old, failed playbook from the Duterte presidency. And because certain groups fear that a woman may win the presidency in 2028, they are running the script again, but this time with the support of the Marcos administration. To the thinking Filipinos, do not be deceived. Remember that it was VP Sara who first exposed the corruption schemes under the Marcos administration. She bravely named Martin Romualdez and Saldico as key figures manipulating the national budget. And now, they are ganging up on her because if she wins the presidency, she will end all the political careers. So yan po si Picoy. Ito naman si Madriaga. Yan. Nakita ko na-i-post ni Teo Moreno kanina yung kanyang affidavit na bagman daw siya ni VP Sara. Siya ang naghawak ng pondo, ng kolekta ng pondo para sa kampanya ni Mayor Sara noong 2022. Okay. So, pumalpak na itong ganitong narrative nila. Inuulit na naman nila. Sige lang. They do not learn their lessons well. Ang configuration ngayon ng political partisan group, ang mga maka-Duterte nangunguna, pinakamalaki 34%, ang maka-Marcos 15%, ang maka-Dilawan kakamping 12%, at ang neutral 39%. So itong pinakamalaking grupo na neutral 39%, ito yung tinatarget nila na sabugan ng mga ganitong paninira, hoping na itong 39% na walang kinikilingang politika as of now
ay mapaniwala nila na masama si BP Sara. Kanina may post si Kipichu. Isinare niya yung post. Paninira na si BP Sara daw is kabit ng isang Pulboron Lord. Alleged Pulboron Lord ang pangalan sa Mikoy. So ito na lahat ang mga narrative para they are hoping na maniniwala ang taong bayan, yung 39% na mga neutral. Ba? Itong neutral nito, yung 39%, nahati sa dalaw, either sila yung walang pakialam sa nangyayari sa politika dahil sobrang mahirap sila at ang focus lang paano mag-survive. Or sila yung matatalino na tinitignan nila maigi, kinikilatis itong kandidato ba hindi sila basta-basta mag-decide na sasama sa isang political color, but ibinibis nila sa performance, ibinibis nila sa yung critical thinking judgment. Nako, delikado sila kasi any critical thinker na Pilipino ma-realize nila kung ano yung propaganda, ano yung paninira, ano yung katotohanan. Kaya dito sila matatalo sa mga critical thinkers na Pilipino. Siguro dito sa other side of the coin, itong mga hirap na kababayan natin, nag-focus lang sa survival, baka may makuha sila dyan. But then, kahit anong gagawin pa nila. Kasi nga, ang labanan sa 2028, there will be 3 or more pataas. Kung mas maraming magkandidato magka-presidente, the bigger the chances na mananalo si BP Sara. Kasi mahati-hati yung boto. Ang boto ng DDS, yung 34%, sulit na yun. So yung sulit na TDS makakuha pa sa neutral group, yung 39%. Kaya good luck na lang sa inyong paninira, mga Unipink. See you in Malacanang in 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talan ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa kapihan ni Miko, so mag-abono siya. So muna ni ang itsura sa iyang kapi nga 5 na kabulan. So naanay mga sanga-sanga o tambok pod. Karon naman sa pag-abono mag-spray na po si Miko. Salamat sa Ginoo ning suporta ning kape. Wow, nakaawas mi sa mga kalisod. Oo, Salamat. so Salamat sa nagtanaw sa YouTube. Salamat kayo. pila ka puno ang ganin nimong kape? 600. 600. So daghan-daghan gyud. So 5 na ka bulan. Oo, so salamat kaayo. Salamat.
Salamat. Oo. So salamat kaayo sa nagsuporta og sa nananom sa among pagpasuporta sa pagpananom namog kape.